Magandang balita, ICC, kakalabanin po ni Donald Trump, Xi Jinping at saka ni Russian President Putin. Magsama-sama po sila para kalabanin po daw nila ang ICC. Kakalabanin nila dahil sa pakikialam nila sa mga bansang hindi naman sa kanila sakop o hindi naman kasali sa ICC. Isa na rin po dyan ang Pilipinas dahil ang Pilipinas kumalas na po sa ICC. Yan po ang magandang balita. Ibinalita po yan ni Julius Babaw kahapon. Kahapon pa lang ako natutuwa sa balita. Kahapon pa lang. Dahil sa mga balita, hindi ako natutuwa. Kahapon pa lang nung narinig ko, nakita ko na sinabi ni Julius Babaw na nag-uusap si Xi Jinping, si Donald Trump, saka si Putin doon sa Beijing, China. Nagkakaisa sila na kalabanin daw nila ang ICC. Ayan, dyan po ako natutuwa sa balita na yan. Kahapon pa lang ako natutuwa sa balita. At isa pa, nakarating na po sa UN yung mga pangyayari kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nakarating na po. Sinasabi na ang ginagawa kay Pangulong Rodrigo Duterte ay politika lang. Nakarating na po. Kaya magandang balita po talaga. Magandang balita kahapon. Kahit may bad news tayo tungkol sa pangyayari kay Pangulong Rodrigo Duterte na natutumba-tumba na raw sa ICC dahil sa sobrang katandaan, kahit ganyan po ang balita, may pag-asa pong makakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit may bad news tayo na di umano si Pangulong Rodrigo Duterte ay natutumba-tumba na doon sa ICC, sa kanyang silda, pero may magandang balita pa rin tayo. Ito na po yung hudyat na makakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte pag nagkataon. Kahit dyan sa nangyayari sa kanya, yung natutumba na siya, baka isa rin yan sa dahilan na magkakaroon siya ng interim release. Mukhang matutupad na po yung mga nakikita sa tarot card na may mga leader, na malalaking leader sa ibang bansa na makakatulong kay Pangulong Rodrigo Duterte para makakauwi sa Pilipinas. Mukhang magkatotoo na po talaga yung nakikita sa tarot card na hindi lang isang leader sa ibang bansa ang maging dahilan para makakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. Tutulong o makakatulong sa kanya. Isa na rin yan, yung sa UN, di ba? Isa na rin. Saka yung pagkatumba-tumba niya, siyempre, itatrial pa ba nila yung tao na ganyan nakahina? Di ba? Minsan, yung memory niya nawawala-wala, tapos mahina. Hindi na yan fit to trial. Si Pangulong Rodrigo Duterte, baka isa rin yan dahilan na makakauwi din siya. Lalo-lalo na ngayon, magaling yung mga defender niya ngayon, di ba? Yung pumalit kay Atty. Kaufman. Ito na, matutupad na po yung nakikita sa tarot card. Yung tatlong leader na mabibigat na leader, malalaking leader, matataas po talaga. Talagang mga malalaking pinuno ng iba't ibang bansa. Nagkakaisa para kalabanin ang ICC. Hindi nila kakayanin yung tatlong bansa na yan. Napakalaki niyan. Amerika, China at saka Russia. Hindi magwawagi yung ano dyan, ICC. Yung ICC kasi yung mga halos maliliit lang na bansa yan eh. Nagsama-sama. Kahit marami pero maliliit. Hindi yan sila uubra pag nagsama-sama ang Amerika at ang China at ang Russia. Hindi yan sila uubra. Dahil yung tatlong bansa, yan ang pinakamalaking bansa sa buong mundo. Kaya nga yan silang kinakatakutan. China, ang una Amerika, China, at saka Russia. Nagsama-sama pa ngayon para kalabanin ng ICC. Magandang balita po talaga yan. Kahapon pa ako talaga natuwa sa balita. Kahapon lang. Dahil ang puro balita lagi, impeachment, hulihin si Bato, yung mga pangyayari sa Senado, yan lang pa ulit-ulit nilang ibabalita. At saka yung video na di umano, na nagtaka tumaka si Senador Bato kasama si Ruben Padilla, nakita nyo sa video, mabilis yung lakad. Hindi po totoo yun na mabilis yung lakad nila o nagmamadali sila. Nagsalita na kahapon si Senador Ruben Padilla sa Net 25 sa Saganang Mamamayan. Sinabi ni Senador Ruben Padilla na hindi po yun totoo na nagmamadali sila. Naglalakad lang sila ng normal. Pinapas forward lang po yun sa video para makita na nagmamadali sila, para sabihin nagmamadali sila. Pero ang katotohanan, hindi po sila nagmamadali. Normal na lakad lang po. Pero yung pinapakitang video sa mga balita,
mabilis, nagmamadali dahil pinapas forward po ayon kay Senador Robin Padilla. Kita mo lang, di ba? Tapos paulit-ulit pa nilang ipopost yan, ipapakita. Yung pala, hindi totoong nagmamadali. Kaya ang sabi ni Senador Padilla, bakit sila magmamadali? Bakit sila magmamadali at bakit sinasabi na si Bato ay tumakas? Wala naman daw warrant of arrest. Tinitingnan lang nga sila ng CIDG nung lumabas sila sa Senado. Tinitingnan lang dahil wala ngang warrant. Hinanap nga nilang warrant, wala. At sinabi na rin ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi ila hulihin si Bato, di ba? Wala silang warrant, nakikita wala Kaya hindi pa masasabing tumakas si Senador Bato noon ayon kay Senador Padilla. Grabe, yung sa video pinabilis, pinapas forward para sabihin nagmamadali silang umalis sa Senado. Pero hindi po yan totoo. Kahit i-review na yung pinakita nila mga video. Kahit sa tao makikita mo yung taong naglalakad sa gilid Hindi ganoon ang normal ng lakad ng tao. Pinapas forward. Ayon yan ni Senador Padilla sa interview niya kahapon. 'Di ba? At ang sabi pa nga niya, bawat Pilipino daw ngayon ay may utang na 150,000 pesos. Ang bawat Pilipino. Yan ang sinabi ni Senador Padilla kahapon sa kanyang interview. Ganun na po kalaki ang utang ng mga Pilipino. Bawat isa, 150,000 pesos. Masaya ba tayo doon? Di ba hindi? Naging masaya lang po ako kahapon sa balita, yung binalita ni Julius Babaw na magsama-sama si Putin, si Donald Trump, at saka si Xi Jinping para kalabanin yung ICC. Doon lang ako natuwa sa balitang iyon. At sila lang po ang nagbabalita. Yung 7, hindi po nagbabalita. Yung bilyonaryo, hindi po nagbabalita. Ang binabalita lang nila dyan, impeachment, kay Bato. Kahapon nagbabalita sila ng yung nangyayari kay Pangulong Rodrigo Duterte na natutumba na daw. Yung sa ICC, nakitaan daw na gano'n nangyayari. Yun lang, pero yung binalita ni Julius Babaw kahapon, sila lang po ang nagbalita. Nagsasanib puwersa o nag-uusap na yung tatlong malalaking leader doon sa Beijing, China para kalabanin nga nila ang ICC. Kaya sinasabi ko sa inyo, magandang balita po talaga. Magandang balita. Sana nga mabuwag nila yan Sana mabuwag nila yan para makauwi na kaagad si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa bansa. Para makauwi na si Tatay Digong. Sana. At yung nasa UN, na nakarating na sa UN, sana madesisyonan nila. Kaya may posibilidad po talaga, malaking posibilidad na makakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. At sana nga bigyan pa siya ng lakas sa pangangatawan para naman umabot sa time na makakauwi siya sa bansa. Sana. Kaya sana tuloy-tuloy lang po ang pagdadasal na bigyan ng kalakasan ng ating dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte. Na sana'y makakauwi po siya sa bansa. Ayan na po. Na po ito, sinyalis na po yan na talagang makakauwi siya. Makakauwi. Ang ganda ng balita kahapon. Kaya nga, kahapon ako natuwa sa balita. Marami pong natuwa sa balita yun ni Julius Babaw. Hindi ko na ipi-play dito, baka makapiright tayo. Puntahan din na lang sa News 5 ba yun? News 5, di ko alam, News 5 ba yun? Basta may video ako dyan pero di natin ipapakita dito dahil alam po natin makaka-copyright lang po tayo. Kaya binabalita ko lang sa inyo na yun nga ang mangyayari. Kakalabanin ng tatlong leader ang ICC. At sana nga lang, sana talaga na makauwi siya dahil kawawa na po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte doon. Biruin mo, matanda na. Matanda, maraming sakit. Ikukulong mo pa. Tapos iharap mo sa trial. Halos 6 na taon daw yan ng trial dyan bago matapos. Baka hindi naabot si Pangulong Rodrigo Duterte niya 6 na taon na yan, di ba? Pero hindi naman siguro mangyayari yun dahil makakauwiin siya. Sana ituloy nila ni Donald Trump, Xi Jinping at saka ni Putin yung kalabanin nila ang ICC para yung mga tao na mga ayaw dyan ay matutuwa po dahil ang Pilipinas wala na po sa ICC, hindi na po member ng ICC ang Pilipinas. Kagaya ni Senador Bato, hulihin nila, hindi naman sila kasali doon. Mga korte naman dito, pwede naman dito ikulong, bakit kailangan pa nilang dalhin doon? Tapos yung mga judges sa ICC na nakita natin sa mga ni Pangulong Rodrigo Duterte,
hindi marunong mag-English, di ba? Walang English, ita-translate pa. Hindi naiintindihan ng mga tao, di ba? Yan ba yung maghusga sa mga tao sa ibang bansa? International court, pero hindi nag-i-English, tina-translate pa, di ba? Grabe. Sana ituloy nila ni Donald Trump yung mga naisip nila na kalabanin nga nila. Sana ituloy nila yan ng matauhan ang mga yan.